O kayong mga sindikato sa Senado, pinipilit niyong ipahinto yung investigasyon sa Morales, yung PIDEA leak. Samantalang yung kay Kibuloy, wala mang kalatoy-latoy, hindi naman taga-gobyerno, wala namang korupsyon sa gobyerno, hindi nagtatrabaho sa gobyerno. Meron lang nagreklamo na pinapalimos kami, natural. Gumagawa-gawa sila ng basa-basa sila ng Biblia, tapos nanghihingi sila. Natural lang yun, ganun. Marami, lahat naman. Pinag-initan nyo, kumuha pa kayo ng NBI para hulihin siya. Wala namang kalatoy-latoy yung kaso. Samantalang ito, PIDEA leak, ang tindi. Gusto nyo ipahinto. Natatakot kayo di ba? Sinasabi nyo na dami ng mga pangalan na lumalabas. Marami kasi kayo Kaya maraming pangalan na lumalabas. Yung tao kasi na si Morales, investigador lang yan, walang alam yan. Meron lang lumapit sa kanya na nag-report. Nagsabi na ganito, ganun. Kaya nung re-rating nila, nalaman ng mataas, itinawag kagad yan. Kaya pinahinto yung raid. Pero yung report nun, ikinumpidensya na lang, hindi na natuloy. Tinago na lang sa isang cabinet o isang bowl para hindi na lumabas. Nagkaroon siguro ng problema dyan sa PIDEA, inilabas yan. Yung tao dati na matagal na si Morales na wala na dyan, nahimik na, halos kulang-kulang 10 taon na nanahimik. Biglang lumabas yung yung impormasyon na yan. Kasi siyempre nakita niya, involved siya doon, siya ang gumawa nun, maaaring patahimikin kagad siya para hindi na magkaroon ng investigasyon. Siyempre, madadamay siya ang gumawa nun, kaya siya lumabas. Ngayon nung lumabas siya, maraming paninira yung sinasabi nyo. Katulad nito si Jinggoy. Ano sabi ni Jinggoy? Hindi ka dapat pagkatiwalaan kasi marami kang kaso. Hindi ka dapat nakapasok sa PIDEA kasi marami kang kaso. Siya kaya, yung sarili niya, hindi niya tinanong. Hindi dapat siya nakabalik sa Senado dahil meron siyang kaso. Yansado lang siya nakiusap lang sila. No bail nga yung kanila Nakiusap lang makalabas Tapos nagyayabang na kasi yung mga nandoon na mabubulgar ang mga pangalan ng mga pulburon, mga tropa nila. Kaya wala na. Pati si Escudero. Siyempre, maraming mata dyan. Maraming nanonood dyan. Kaya yung mga ginawa nyo, bantay sarado na yan. Alam na ng mga tao. Live kasi yan naka-video yan Kaya nakikita yung ginagawa nyo. Pinipilit yung ipahinto. Ano yan? Pulburon yan. Samantalang yung namamalimos pinilit nyo kakalap pa kayo ng NBI para habulin yung tao. Palimos lang yun. Mali yung ginagawa nyo. Lalabas at lalabas yan sa pangatlong hearing. Lalo kayong matataranta. Yung bossing nyo, mas maganda. Dapat yan, yung bossing nyo, imbestigahan nyo. Hulihin nyo. Pilitin nyo magpa-drug test. Di, sabay kayo na sabay dyan. Meron kasing malaking pera dyan. Galing din sa pera ng gobyerno. Billion yan Meron pera dyan na 500 billion. Yes, Maria.
Ang titigas naman ng mukha nyo, naghihirap na yung mga taong bayan. Oh. Huwag sabihin di kayo nakikinabag doon, laking pera nun, binanggit yun ni Tambaluslos. Dagdagan ng 500 billion yung budget para raw sa mahirap. Asa na? Ha? Pagtapos sa DSWD, 26 billion nandoon. Hindi malaman kung para saan. Iimbestigahan na, bigla nyo inilipat kay Kibuloy yung kaso, yung problema. Para malito. Oh. Tapos itong napunta kay ano ngayon, kay Morales. Pinapasok nyo. China, gera. Puro kayo palusot eh. Gera. Nangingipa kunyari ng missile sa Amerika. Utot, hindi ka na nga pinapansin sa ibang bansa eh. Nakakaiya ka. Binoto kita. Makikita mo kung yung sticker mo, dito pa, pati yung jacket mong kulay pula, dito pa sa akin. Pinaglabang kita. Yung gusto kong makabalik kayo. Pero, wala talaga. Parang totoo talaga yung akusasyon sa inyo. Yung grabe corruption, panahon ni Marcos, tatay mo. Napalibig na nga ni Duterte. Kayo, taga-tugal niya yun dyan, hindi nyo naipalibig. Si Duterte, naipalibig niya. Wala naman kayo mga utang na loob. Kakaliya kayo. Para kayo hindi wala kayong budhi. Kasi mga utak nyo, sunog na. Sobrang kabangagan. Grabe. Sa Batangas, nakakuha kayo ng 2 tonelada. Sabi niya, ba't nyo nire-report ng 2 tonelada kung hindi totoo? Nung dumating yung bossing nyo, ano sabi mo? Hindi pala. Nasenyasan kayo eh. Bawasan. Yung para sa akin, wala pa. Nakakaya, haltang-halta kayo. Hindi malaman kung nasaan yung tao. Kung saan dadalhin yung 2 tonelada na yun, kung saan nanggaling at saan dadalhin. Wala na. Walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Walang kwenta talaga. Nakakainis. Kanya-kanya na lang tayo. Nangyayari. Wala kaming pag-asa. Wala kaming maasahan sa inyo. Yung panahon ni Digong, nasawata niya yung drug na yan. Napatigil. Ang daming dumaan dyan napatigil ba? Lalong dumami. Kasi takot kayo eh. Biro mo yung haharapin nyo mga general, governor, mayor, matataas na opisyal. Takot kayo. Sa Kuratong Baliling, takot kayo. Si Lacson, wala. Kasabot ka rin yata sa Kuratong Baliling. Mahina, walang kwenta. Yung bira. Hindi maganda. Ang daming napatigil ni Duterte. Tapos nung naubos yung mga drug, nawala na yung mga drug. Galit na galit kayo. Papasukin yung ICC. Sa akin, gusto kong pumasok yung ICC at isigaw ng tao na yung bossing nyo ipa-drug test. Si Duterte, lahat ipa-drug test. Kasama yung bossing nyo na si Bongbong Marcos. Tama yan, papasukin nyo yung ICC. Ipa-drug test yung bossing nyo. Para yung bossing nyo makulong. Ito. Sabihin yung masama yung war on drug. Ikaw nga eh. Lapitan mo nga, ikaw nga. Magbigay ka nga ng warrant of arrest doon sa drug lord. Baka yung maihi ka, malayo. Binibigay pa lang sa iyo yung warrant of arrest para ibigay doon. Naihi ka na sa takot. Yung tao kahit na ako, wanted ako, bibigyan mo ako ng ganun, sabog ang ulo mo sa akin.
Yung sasabihin yung, huwag niyo sasaktan, kawawa naman. Utang ina nyo, wala kayong kwenta. Akyatin yung bahay mo, imasakir kayong lahat. Hold upin ka sa kalsada, dito meron na naman eh. Matagal na nawala yan, kasama ko dyan sa mga nagro-rondo dyan, kamadaling araw, inaabangan namin mga akyat bahay. Nung dumating si Duterte, ang dami sumuko, ang dami nagpahinga, nawala na yung drug. Napahinga kami. Galit na galit kayo. Paano? Kasabwat nyo, kamag-anak nyo yung mga drug lord. Kamag-anak nyo yung mga nahuli. Ha? Baka tatay mo, o kapatid mo, o anak mo, yung nahuli. Kaya galit na galit ka. Konsentidor ka kasi. Yung anak mo, nagdadrag, pinababayaan mo, ginawa ng hanap buhay yung drug. O nung nahuli, galit ka kay Duterte. O diba? Wala kayong kwenta. Dapat kayong lahat hulihin. Kami gagawa ng kabutihan. Gumagawa kami ng sarili namin diskarte para sa pamilya namin. Akyatin nyo yung bahay namin, hold upin nyo yung mga anak namin, mga putang ina nyo. Kasi galit na galit kayo sa mga war on drug. Dati nga magsumbong ka na may mga nagdadrag dito, yung mga pulis, takot eh. Sabi ng pulis, sige, susunod na lang kami. O, meron pa nga akong pulis na kausap niya, sabi ko, meron ganito, meron ganun. Sabi niya, mahirap na, baka may kapit sa taas yan. Hayaan mo na lang sila, huwag ka na lang mangialam. Totoo yun, di ba? Kasi minsan yung hepe nila, kasabwat. Katulad nito kay Morales. Sinasabi nila, nagsasarili. Paano pag sinasabi ni Morales na may raid kami, malaki-laki to, itatawag ka agad, o may darating dyan, takbo na kayo. O, wala mahuhuli. Kaya ang ginagawa ng Morales, nagsasarili. Pag nagsarili, kakasuhan nyo. Kasi illegal ng raid. Walang report. O, di ba? Mga bobo pala kayo eh. Umalis na lang kayo sa PIDEA. Mga wala kayong pakinabang. Kayo, lumalabas na, pumasok kayo sa PIDEA para magtinda ng shabu. Gustong-gusto nyo, manghuli ng shabu para itinda nyo. Pinag-iinitan niya yung Morales eh, ano lang yun, investigador lang yun. Sinulat niya lang yung mga report na pumapasok sa kanya. Galit na galit kayo. Eh kayo itong mga matataas dyan ng opisyal. O, pag sinasabi sa inyo, walang nahuhuli. Ang gusto nyo, huhulihin lang yung mga piso-piso. O yung mga maliliit na sachet. Pero pag nakahuli sila ng bulto-bulto, kasi mumurahin kayo. Sabihin sa inyo, mga putang ina nyo, yung mga bata nyo, hinuli kami. Ang laki nang nakuha sa amin, mga putang ina nyo. O mura abutin nyo. Kasi kasabwat kayo eh. Bulayin nyo pa kami. Umalis na lang kayo dyan sa posisyon nyo. Kakahiya kayo. Dapat isarado yung ideya na yun. Alitan mo lang yan ng mga kapgo. Wala kayong kwenta dyan. Mahina. Ito sa Senado, napakarami rin dito sa Senado. Nahiya kayo, nakita ko pa si Popa, paayon-ayon kay, sinasabi na walang mangyayari sa investigasyon, walang mangyayari sa investigasyon. Wala talagang mangyayari. Kasi kayo nag-iimbestiga, ang iipit. Iniipit nyo. Hindi nyo makuha sa bayan, papatayin nyo na lang. Pinuntahan nyo sa bayan, sa bahay nila para bayaran. Ayaw, papatayin nyo na lang. Mga ulol kayo.
Ewan ko, pag patango-tango to si Po, parang may ano rin to eh. Sabit din to eh. Siguro. Bira kayo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Ito si Jingo, tira ng tira. Akala mo napakagaling. Akala ka na, Jingo. Sana totoo yung nabalitaan na namin nakulong ka. Sana totoo. Meron pang isa dyan, taga Cavite. Nire-request niya, ipatigil daw yung investigasyon. Bakit kaya? Ano? Kasi nabubuko kayo. Baka lumabas yung mga pangalan nyo. Di ba? Yung mga pangalan nyo, baka lumabas. Kaya gusto nyo ipatigil. Napasin nyo kasi si Morales, talagang palaban. Handang mamatay. Yun ang tunay na makabayan. Hindi sa inyo. Makababoy kayo. Wala kayong mga kwenta. Si Escudero, kung magsalita, walang mangyayari dyan. Ang daming lumalabas na pangalan. Gusto niya walang ituro. Oh. Eh kung ituro ka kaya, nakita ka na sa picture, magkakasama kayo nila Bombay. Oh. I-deport na yun Ba't hindi na-deport yun? Terorista yun eh. Oh. Tapos kasama nyo. Tropa nyo. Oh. Anong ibig sabihin nun? Mali yan. Mali yan. Mayos kayo.